Inamin ni outgoing Interior and Local Government Secretary Ismael Mike Sueno na nasaktan siya sa mga aligasyon at pagpaalis sa kanya sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Muli rin niyang iginiit na walang katotohanan ang mga bintang sa kanya. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Hindi na po ako interested kasi hurt. I'm really hurt. I'm really hurting. Hindi pa handang makipag-usap kay Pangulong Rodrigo Duterte si outgoing Interior and Local Government Secretary Ismael Mike Sueno matapos siyang alisin sa pwesto. Aminado si Sueno na nasaktan siya sa nangyari, ngunit iginiit na hindi siya galit sa Pangulo. Beginning pa lang ng cabinet meeting namin, sinabi niya na kaagad, I tried to answer, hindi naman po pinakinggan. Nung sinabi niya sa akin, I'm sorry, Secretary Sueno, I am dismissing you now. Parang lumiit talaga ako, no? Sa kanyang pamamaalam sa mga tauhan ng DILG kanina, ginamit ni Sueno ang pagkakataon upang depensahan ang sarili mula sa mga aligasyon. Kabilang narito ang Rosenbauer Fire Truck Project na naging dahilan ng pagkakatanggal niya sa pwesto. Tinanong ako sa cabinet meeting, may natanggap mo ba yung legal opinion? Sabi ko, Mr. President, wala akong natanggap. So doon siya nagalit. It was Yusek Hinlo who requested the said legal opinion. Siya ang nagtanong, tinanong niya, babayaran ba na, what is the propriety of paying the Rosenbauer fire trucks when there is a pending case against it, no? Babayaran ba natin? So, ang sagot, when he received that legal opinion on 26 October 2016, he did not give a copy thereof to Sueno, nor inform the good secretary about it. Muli ding nilinaw ni Sueno na hindi sa kanya kundi sa kanyang kapatid ang hotel sa South Cotabato habang sa anak naman niya ang trucking business. Sinabi rin ng kalihim na napatawad na niya sina Undersecretaries John Castriciones, Jesus Hinlo at Emily Padilla na nag-akusa sa kanya ng katiwalian. Nagpasalamat rin siya sa kooperasyon at tulong ng mga empleyado ng DILG sa kanya. Tiniyak niya na patuloy ang kanyang suporta sa Pangulo lalo na't nakikita ang matinding determinasyon nitong sugpuin ng korupsyon. Plano ngayon ni Sueno na bumalik na sa Mindanao at mamuhay ng tahimik. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City.